Athena's POV. Adriel, tawag pansin ko sa kanya. Nakahiga na kami sa kama habang nakaunan ako sa kanyang dibdib. Kakatapos naman ng mag-make-up sex dahil sobrang nagigilty raw siya na makalimutan niyang sunduin ako kanina. Tura nito. Tiningala ko naman siya at nakita ko nakapikit na pala ito pero hindi pa siya natutulog. About the thing that you're asking for, I will agree about it. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng yakap niya sa akin bago nagbulat at napaupo. What did you say? Tanong niya. Ngumiti naman ako. Sabi ko pumapayag na ako mag-ampun tayo ng newborn baby. Wala ako narinig na tugon sa kanya ngunit mapahigpit niya ako ni yakap. Yakap na punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal. Naramdaman ko rin ang pamamasa ng aking hubad na balikat. Thank you so much, Athena. Thank you so much. I love you. Ganito rin kaya siya kasaya kapag ako talaga ang buntis sa magiging anak namin. Sana? Sana nga. Months passed. Rafaela's POV. Rosana, ang cute ng baby mo. Napatingin ako sa hawakan na ni Baby Sofia pero mabilis ko ring inalis ang pag-aking tingin. Ilayo mo sa akin ng batang yan, Sofia? Tayang nasabi ko lang. Rosana, wag kang ganyan. Kailangan pa rin mag-breastfeed ng bata sa'yo. Sambit ito kaya tumalikod ako ng higa sa gawi niya. Ayoko makita ang baby ko kahit gustong gusto ko man. Masakit. Sobrang sakit sa akin na hindi niya na ako makilala at makalaki ang ina. Dalilang araw na lang kukunin na siya sa akin ni Adriel Monteverde. Kaya ngayon pa lang nilalayo ko ng loob ko sa kanya. Nakontak mo na ba si Adriel? Tanong ko na lamang. Hindi pa. Ang sabi ni Atlas nasa ibang bansa raw kasamang kanyang asawa. Nanganak akong wala siya. Actually, ang huling kita ko sa kanya nung muntik na ako makunan. And after that, di na siya dumadalaw sa akin o tumatawag to ask about the baby. Which is okay lang dahil yun naman ang gusto ko. Mabuti na lang din at nandyan si Sofia para umalalay sa akin hanggang makapanganak ako. So anong plano niya sa batang yan? Hanggang kailan sa akin ang anak nila? Hindi ko alam ang dapat maramdaman. Kung matutuwa ba ako dahil may ilang araw pa kaming pagsasamahan ng anak ko o hindi. Dahil mas lalo mahirap para sa parte kong tumagal sa akin ng bata at baka hindi ko na kaya na ibigay pa siya kina Adriel at Athena. Hindi ko alam, Rosana. Pero hanggat nandito pa sa'yo ang baby, i-cherish mo muna. Napalingon ako kay Sofia. Hawak-hawak pa rin niya ang baby. Gusto mo ba siyang buhatin? Tanong nito. I still have the hesitation na baka kapag hawakan ko lang baby, mas lalo ako mahirapang bitawan siya kapag kinuha na siya sa akin ni Adriel. Pero gusto ko siyang maramdaman sa mga bisig ko kung kaya tumango ako kay Sofia bilang pagsang-ayon na gusto ko nang hawakan ang baby ko. Yes, baby ko. Baby namin ni Adriel Monteverde. Umupo ako mula sa pagkakahiga kanina at dahan-dahan iniabot siya sa akin ni Sofia. At hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko ngayon. I just wanted to cry. Tinignan ko ang baby boy ko na mahimbing natutulog sa aking bisig. Napatingin ako kay Sofia na nasa tabi ko lang at nakangiting nakatingin sa amin ang anak ko. Ang gandang bata niya, Rosana. Ang ganda ng combined jeans niyo ni Adriel Monteverde. Napangisi ako sa sinabi ni Sofia at itinoon ang buong atensyon ko sa baby ko na hawak-hawak ko na ngayon. Parang ayoko na siyang ibigay kay Adriel. Wala sa wisyong sambit ko. Gaga ka ba? Makapangyarihang tao si Adriel Monteverde, Rosana. Siguradong hahanapin niya at kukunin ng bata kahit itago mo pa to. Napabuntong huninga na lamang ako. Bakit ako humantong sa sitwasyong ito, Sofia? Bakit hindi ko na mapigilan? Na maitanong kay Sofia habang yakap-yakap ako ng aking anak. Kissing his forehead, nose, eyes, cheeks. Oh my God! Kakayanin ko bang mawalay sa batang sariling dugot laman ko rin? Di ko mapigilang mapaluha, lalo pa na magising ang baby ko. And I saw how his cute brown eyes stare at me. Naakala mo nakikita niya ako ng klaro. Bakit ang sakit? To let this little boy go away from my arms in no time. Inawakan ko ang daliri nito when he tried to reach for my face. Mas lalo ko napaluha sa kaisipang di ko na siya makakasama sa kanyang unang paghakbang, pagsasalita, at di ko na mahahawakan ang kanyang palad habang hinahatid to sa unang araw niya sa eskwela. Naramdaman ko naman ang pagtakip ng marahan ni Sofia sa aking balikat. Always remember, hindi mo siya inabandon na, Rosana. You love him with all your heart. You just need to do it and it's not because you wanted to. Isang buwan na ang lumipas. Ngunit wala pa ring Adriel Monteverde nagpapakita sa amin para kunin ang anak ko. Nandito pa rin ako sa Southridge kung saan ako ibinahay pansamantala ni Adriel. I'm waiting for him to appear in front of the house every day. At sa bawat araw na nagdaraan, makakasama ko ang baby ko. Parang isang malaking torture para sa akin. Torture because I am not letting myself to fall in love with this little fella that I'm holding right now. But how can I cannot? He is so adorable and lovely.
I cannot help but to fall in love with him. I am putting him to sleep while I am breastfeeding him when someone knocks on my front door. Bigla ako nakaramdam ng pangamba but because of thinking that it was just Sofia, ay dahan-dahan akong tumayo sa pagkakaupo. Tinungo ang pintuan habang buhat at pinapadede ko pa ang si Amiel. Pagkabukas ko ng pinto, isang napakagwapong nilang ang tumambad sa akin. Adriel? Mahinang sambit ko. It was Adriel Monteverde wearing his infamous poker face na hindi mo alam kung masaya siyang makita ko o hindi. Dito nagsalita, ngulit nakatingin lang to sa bandang dibdib ko. Bigla ako na-conscious dahil halos makita na ang dibdib ko habang tumidede pa rin dito si Amiel. Yes, I already named my son, Amiel Monteverde. At first, wala talaga akong planong bigyan siya ng pangalan because I am giving the opportunity to the couple. But then, mahirap para sa akin isang negosyo na ilawal. Di mo lang siya magkaroon ng sariling pangalan at marinig na tawagin ko siya gamit ito. That's why I registered him as Amiel Monteverde. Sunod pa rin naman na ito sa pangalan ni Adriel kaya siguro pagbibigyan niya na ako kapag hiniling kong yun nang maging pangalan ng baby. Ilang segundo pang lumipas nang halos mapaigtad ako nang biglang hapusin ni Adriel ang pisngi ng bata kung saan di niya maiwasang masagi ang dibdib ko. Sorry, I just feel excited to touch him. Tumingin to sa akin at naramdaman niya siguro na nakaramdam ako ng awkwardness dahil sa pagkakasagi niya. Ngumiti ako at nang alanganin, pinatuloy ko siya sa loob ng bahay. Bumalik ako sa peso kanina dahil hindi pa tapos tumede si Amiel. Napansin kong umupo siya sa katabing single sofa ko. Teka lang ha? Hindi mapakaling sambit ko kasi ang awkward lang na nakatitig siya sa akin habang pinapadede kong anak namin. I mean, ang anak nila ni Athena. Take your time. Mukhang hiyang siya sa gatas mo and he looks sleepy. Tugon lang nito nang nitian ko na lang din para matuldo ka ng usapan namin. Ang awkward kasi. Nakatulog na rin ng tuluyan si Baby Amiel. Nilapag ko siya sa kunang binili ko para sa kanya at kaagad bumalik sa pagkakaupo. Tumingin ako kay Adriel na mukhang di komportable sa kinauupuan niya. He looks bothered. May problema ba? You look uneasy. Komento ko. Ganyan ka ba talaga? Not wearing your bra kahit may bisita ka? Napansin ko namang nakatitig siya sa bandang dibdib ko, kaya't napatakip ako roon ng unan. Don't stare at it, it's making me uneasy too. At saka nasanay ako hindi nagsusuot ng bra, lalo pat time to time I need to breastfeed Baby Amiel. Paliwanag ko. Baby Amiel? Yeah, I already named him if it's okay with you. Sabi ko na ikinangiti naman niya. It's okay, I love the name. Amiel Monteverde, it sounds like my name. Mabuti na lamang at nagustuhan niya ang pangalang binigay ko sa anak nila. Kukunin mo na ba siya? Walang pakundang tanong ko sabay hawak sa aking dibdib. Bakit ganito? Ang sakit sa damdamin na malamang kukunin na niya sa akin si Amiel na darating yung araw na lalig yung paghahandaan pero hindi pa rin pala ako handang tanggapin. Athena is already waiting for the baby. Wala na ako nagawa to stop this day for coming. Tumayo ako at nagpaalam sa kanya saglit. Okay, I will just prepare all his things. Tatalikuran ko na siya para umakyat sa kwarto namin ni Baby Amiel para ayusin ang gamit ito nang hawakan niya ang braso ko kaya natigil ako sa paghakbang. Teka Rosana, alam ko mahirap pa para sa'yo. Sambit niya pero hindi ko na siya pinatapos. Sasabihin niya dahil nasa nagsalita na ako. Alam kong darating din ang araw na to, kaya it's okay. I am already prepared for this, physically, mentally, and emotionally. At barahan kong tinanggal ang kamay niya sa pagkakahawak sa braso ko. Rosana? Pagtawag niya sa akin pero umakit na ako sa kwarto namin. Tinutubi ko na ang mga damit ni Baby Amiel na hindi ko na napigilang mapaluha. Ang sakit. Para kung sinaksak ng ilang beses sa aking puso. Hindi ko kayang ibigay ang anak ko. Umiiyak ako habang yakap-yakap ang pinakamaunang damit na sinuot ni Baby Amiel nang isinilang ko siya. Rosana? Napatingin ako sa taong biglang pumasok ng kwarto ko. Lumapit to sa akin, pinunasan ng aking pisnging basa ng luha. Tumingin ako diretso sa kanyang magandang mga mata. Adriel, hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipamigay ang batang dinadala ko ng 9 na buwan sa tiyan ko. Isinilang at tinalagaan ko ng halos 1 buwan sa aking bisig. Naramdaman kong pagyakap niya sa akin kung kaya mas talo ko napaluha. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga sumunod na sinabi nito. Ako rin, Rosana, hindi ko kaya at hindi ko na kayang pigilan itong pagnanasang nararamdaman ko para sa iyo. Inawakan niyang mukha ko at naramdaman ko na lamang na nakadampi ang labi niya sa labi ko and he is kissing me passionately na hindi ko mapigilang tumugon. Naramdaman kong nakahiga na ako sa kama habang nakapatong siya sa akin. Hindi ko na alam ang nangyayari. Hindi, alam ko.
Alam ko ang nangyayari. Adriel is kissing me. Hinahalikan niya ako sa bawat parte ng aking mukha at lihig hanggang pinasok niya ang kanyang palad sa loob ng aking damit at tinapos ang aking dibdib. At alam ko rin, mali ito. This is wrong but damn, I miss him. Inubad niya ang aking damit kung kaya't bigla ko naramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat. Parang binuhusan ako ng sobrang lamig na tubig na magising ako sa kamaliang ito. Tinulak ko siya at niyakap ang aking sarili. Tinignan ko siya. Anong ginagawa mo, Adriel? Singhal ko pero lumapit ulit to sa akin at pilit hinahawakan ng aking braso. Lumayo ka sa akin, this is wrong. Sigaw ko pa sa kanya at itulak pero imbes mapalayo siya sa akin, nagbigay access pa yun sa kanya to get a hold of me. Pinilupot niya ang kanyang braso sa aking bewang. Pinilit halikan ako sa aking leeg pababa sa aking dibdib. Rosanna, please, I just need to release this thing I am feeling right now. Ano raw? Muli ko siyang persahang tinulak pa pareho sa akin at sinampal ko siya upang magising sa kamaliang nais niyang gawin namin. Nagkatinginan kami. Wala na akong pakialam kung nakikita niyang aking hubad na itaas na bahagi. Gago ka ba, Adriel? Binayaran mo lang ako para maging baby maker mo. Inupahan mo lang ang matres ko at hindi para maging kabit mo. Sigaw ko sa kanya. Napayo ko ito. Hindi kita gustong maging kabit, Rosanna. Sambit niya na kinalawag ng aking dibdib. Magsasalita pa sana ako na muli siya magsalita. Magkano ka ba, Rosanna? Mahinang sambit niya pero sapat na para madinig ko. What? Hindi ba kapaniwalang tugon ko? Halos mag-init ang ulo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Tumaas naman to ng tingin sa akin. Just let me use you this night again. Gusto ko lang ilabas tong hindi ko mapigilang pagnanasa para sa'yo. Please? Rosanna, para na ako mababaliw at baka magkasala ko ng tuluyan kay Athena pag hindi ko pa ito malabas lahat ngayon. Litanya na parang problemado. Di ko alam pero lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya. I feel pity on him. I know he is confused at di maaaring magtagal ang confusion niyang ito. Kaya kailangan niyang maranasan ni si Athena pa rin ang asawa at ang mahal niya, hindi ako. At baliw na rin kung baliw pero kung ito lang ang tanging paraan para matapos ang pagnanasang nararamdaman ni Adriel sa akin, gagawin ko. Ayoko makasira ng pamilya. Kaya kahit ikasira man ang buong pagkatao ko, itong pagpayag kong muli para sa isang gabing kasama siya, ay ayos lang hanggat mabigyan ako ng magandang buhay si Baby Amiel sa piling niya at ni Athena. 6 years later. I want you to meet our new cover model this August, Miss Rosanna Santiago, my dearest friend from New York City. Pakilala ni Athena Monteverde sa sophisticada, ubod ng ganda at sexing babaeng kanyang katabi. Halos mamangha ang lahat, mga pababae at lalaki sa taglay na kakaibang ganda nito. Wala itong masyadong kolorete sa mukha, ngunit para siyang isang manika na kay kinis at puti ng balat. Wala kang makikita o mapupunang kahit anong mali sa kanyang mukha at katawan. No flaws but pure perfection. Ang ganda naman niya. Panigurado magiging mabenta na naman ang magazines natin dahil sa kanya. Mukha siyang purong banyaga. Iilan lang yan sa mga maririnig na komento at reaksyon ng mga tao sa elite magazine company ni Athena kay Rosanna Santiago, a rising model in the fashion industry. Pinulupot naman ni Athena ang kanyang kamay sa braso ni Rosanna na tila makikitaan mo ng closeness ang dalawa. Isn't she gorgeous? Sambit pa nito na tinanguan at ginitian naman ang kanyang mga staffs bilang pagsang-ayon. Kaya siniko naman sanang marahan ni Rosanna upang ipahiwatig dito na tama ng mga pagpuri sa kanya dahil naiilang na siya. At dahil masaya si Athena na may pakilala nito sa lahat kung kaya't hindi rin niya masuyal ang kaibigan. Ngumiti na lang si Rosanna para hindi makaramdam ng ilang ang ibang staff sa kanya. And actually, Rosanna is also a Filipino, kaya feel free to talk to her in Tagalog. Imporma pa ni Athena sa mga ito. Inanyayahan ni Athena ang kumain sa labas si Rosanna pagkatapos siya nitong may pakilala sa Elite Magazine Company. Nasa isang sikat at mamahaling restaurant na sila, tahimik na kumakain nang biglang may tumawag kay Athena na isang poging batang lalaki na may kasamang tagapangalaga nito. Sandan siya ni Rosanna sa bata, nasa 7 taong gulang na ito. Mommy! Lumapit to sa peso nila Athena at tinilikan na naman ito ng kanyang anak. Biglang napahawak na mahigpit si Rosanna sa kanyang hawak na kubyertos habang walang emosyong nakatingin sa mag-ina. Anak ko, bulong ni Rosanna sa kanyang sarili. Rosanna, meet my only son. Athena sa kanyang anak. Napakurap naman si Rosanna nang tumingin sa gawin niya ang batang lalaki at gumiti. Amiel Monteverde? Nakangiting pakilala naman niya. Who is she, mommy?
Tanong nito kay Athena na kinangiti naman ng isa. She is Tita Rosana Santiago, Gabby, Mommy's dearest friend. Lumapit naman ang bata kay Rosana at walang pasabi, sumukbit sa leg nito para mayakap siya. Halos hindi makagalaw si Rosana dahil sa ginawa ng bata. You are really pretty, Tita Rosana. Can you also be my mom? Sambit ng bata sabay halik sa pisngi ni Rosana. Napatawa naman si Athena dahil sa inakto ng kanyang anak. Habang hindi alam ni Rosana ang isasagot sa bata. Halika nga rito, Adi. Tita Rosana is still single. You cannot just call her mom too. At baka akalain ng mga kalalaki ang nagkakandara sa kanya, pamilyado na siyang tao. Nakita naman ni Athena at Rosana ang pagdaan ng lungkot sa mukha ni Baby Adi. Kaya napailing na lang si Rosana at gumiti ng alanganin kay Athena. Pasensya ka na, Rosana. Sobrang nagandahan yata sa iyong anak ko kaya gusto kanya maging nanay. Dugtong pang sambit ni Athena sabay tawa ng mahina. It's okay, Tina. Your kid can also call me mom if he really wants. So hestyon at pagpahig ni Rosana kaya biglang sumilay ang saya sa mukha ng anak ni Athena at muling niyakap ng mahigpit si Rosana. Kahit gusto man yakapin ni Rosana ang bata, pinigilan niyang sarili dahil hindi maaaring mahulog ang loob niya sa bata. Magkakagulo lang kapag pinadaig na naman niya ang kanyang emosyon. Ngunit siya ang nagluwal at naglalaga ng ilang linggo sa batang to. At siyang dahilan kung ba't niya tinanggap ang alok ni Athena na maging modelo ng kanyang magazine for the August issue ay para makilala at mapalapit sa bata kahit sa sandaling panahon lamang. Napatingin si Rosana kay Athena nang masayang nakatingin sa kanila ni Amiel. Athena smiled and mouthed thank you to Rosana. Naisip naman ni Rosana nagpapasalamat siguro to dahil sa pagsakay sa mga kagustuhan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki para hindi naman malungkot ang bata. Kaya ngumiti na lang din siya. Pero deep inside, she's really happy to see and hug the boy. Rosana's POV. It's been 6 years, Sofia. Parang turan ko kay Sofia sa telepono at napabuntong hininga. Andito ako sa kondong kinuha ni Athena para sa akin. Ayoko sanang tanggapin as part of my privileges. Bilang isa sa kanyang modelo, wala naman akong ibang choice kundi tanggapin din. Nakatayo ako sa may balkonahe habang tinatanaw ang buong syudad ng Maynila. It's been 6 years at parang kahapon lang nangyari ang lahat. Gaga ka? I told you can refuse Athena Monteverde's offer. Pero dahil kalahating gaga ka, pumayag ka. Bakit, Rosana? Bakit ka pumayag na magtrabaho sa isang Monteverde? And to think sa asawa pa ni Adriel? Mainis sa boses na litanya pa nito sa akin. Napabuntong hininga na naman ako. Hindi ko rin alam, Sofia. It just happened. Tanging na isagot ko lang sa kanya.